Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay talakayin natin yung minessage sa akin ni Marilyn. May babae po, taga San Jose sa California. Last year, kumain siya ng fish, tilapia. After a while, nag-end up na naputol yung kanyang mga paa. Kasi undercook yung tilapia. Pwede daw paliwanag ito. Pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pwede nyo i-click yung subscribe, pati yung bell, para lagi kayong ma-update kayo sa aking mga health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click follow, like, and share. Kaya pwede din po kayo mag-subscribe. Ngayon yung katanungan niya na kumain lang siya ng undercooked na tilapia, naputol ang kanyang paa. Ano po kaya ang magandang explanation dito? Bagamat posible na makaramdam ng mga hindi magandang reaction sa pagkain, lalo na kung hindi ito luto o kontaminado, ang pagkawalan po ng paa dahil sa pagkain ng tilapia, hindi karaniwan at di malawak na dokumentado. Maring ito po ay kailangan po ng professional and proper diagnosis and treatment dito. Dapat ma-investigate yung potential causes at mag-provide ng appropriate medical care. Ang mga medical condition na may kaugnayan sa pagputol sa mga paa, maaring ito yung serious condition. Maraming medical condition factor. Ang isa po dito yung vascular disorder at saka yung peripheral arterial disease. Ito yung mga condition na ang mga ugat o arteries sa binti ay kumipot at na-reduce ang blood flow. Pag hindi ito naagapan, hindi ginamot, ito pong ay pwedeng mamatay yung tissue, eventually puputulan siya ng mga binti. Ang isang dahilan din yung diabetic neuropathy, na ito'y damage sa nerve, sa binti at mga paa dahil sa high blood sugar. Magiging dahilan ito ng pamamanhid at kirot at kawalan ng pakiramdam, may panganib sa injury at infection na nangangailangan to ng pagputol ng mga paa o binti. O kaya infection, nagkaroon ng cellulitis. Ito isang bacterial infection sa balat na madaling kumalat yan at it leads to tissue damage. O kaya yung osteomyelitis, ito yung bacterial infection sa buto, nagkukos ito ng tissue damage. O kaya yung gangrene, a condition na namamatay yung laman doon dahil sa kakulangan ng flow ng dugo doon, sanhi ng infection o kaya sa severe vascular disease. Mahalaga rin na tandaan na ang pagkain ng hindi luto na isda tulad ng tilapia, maaaring magdulot ito ng sakit dala ng pagkain tulad ng salmonella o botulism. Maaaring magdulot ito ng iba't ibang simptoma. Ngunit ang pagkawala ng mga paa, hindi isang karaniwang resulta ito. Paalala po muna sa vitamin C, pampalakas ito ng ating immune system, pinoprotect ang ating katawan para hindi ma-infect dahil tumutulong ito sa production ng white blood cells. Ito ang ating defense na panlaban sa mga mikrobyo. Pag may sugat ka, mabilis yung healing process dahil nga ang vitamin C tumutulong sa formation ng new cell. At kung anemic ka, ay kailangan mo ng iron, tumutulong ang vitamin C para ma-improve ang absorption ng iron sa pagkain. Samahan ng Super B complex na mayroong combination ng 8B vitamins at nag-o-offer ito ng maraming health benefits, lalo na kung kulang ka sa tulog, kung very stressful ang buhay mo, at wala kang energy. Kaya ang vitamin C Super B complex, pareho po silang water-soluble vitamins na magandang inumin ito 30 minutes bago mag-almusal, ay every morning mo to tititake, once a day lang ang pag-inom mo nito, no? Ngayon, para ma-prevent itong mga contaminated food illnesses, importante, mag-practice ka ng good hygiene tulad ng paghugas ng kamay,
before, during, and after food preparation. Lutuin mo ang pagkain mo ng tama, store mo yung pagkain mo sa malamig na lugar para ma-prevent ang contamination. Iwasan nyo muna talagang kumain ng mga undercooked food, no? Ito pong mayroong sakit na dala, yung mga pagkain hindi linuluto. At ang mga undercooked na tilapia o anumang isda, maring merong panganib. Kabilang na po yung pagkakaroon ng parasite o bacteria nagdudulot ng foodborne illnesses. Ang kilalang panganib sa pagkain ng mga contaminated food na hindi luto, lalo na isda, yung infection mula sa parasite tulad ng anisakis, at salmonella at saka yung Vibrio. Ang salmonella, ito'y bakterya, nagkukos ito ng food poisoning. Ito'y common na foodborne illnesses worldwide. Apektado milyon-milyon taon dito, no? Milyon-milyon tao bawat taon. Sa mga severe cases po ng salmonella infection, nagiging dahilan ito ng dehydration. Merong komplikasyon na kidney failure or blood infection. Para ma-prevent ang salmonella infection, lutuin mong mabuti yung pagkain mo, no? Recommended po na yung talagang pinakulo para mamatay yung harmful bacteria. Mag-practice ng good hygiene, hugasan ng kamay, ng sabon at tubig before, during, and after nag-prepare ka ng food. I-imbak mo yung pagkain mo, i-refrigerate mo yung mga perishable food, avoid mo yung cross-contamination. Yung Vibrio, ito'y species nagkakos ng serious skin infection, tinatag natin cellulitis. Ang cellulitis, ang karaniwang infection sa balat na dulot ng bakterya na pumapasok sa sugat sa balat. Maaari itong magdulot ng pamumula, pamamaga, at sakit na apektadong lugar. Pwedeng mag-cause ito ng blood infection, septicemia. Kaya pag nag-consume ka ng raw o undercooked na food, like shellfish, pwedeng pumasok yan sa katawan through open, yung open wound. Yung anisakis naman, isang uri ng parasitic roundworm, matatagpuan ito sa mga isda. Ang larva ng anisakis ay maaring makapasok sa katawan ng tao kung kakain ka ng hilaw o hindi lubos na luto na isda, ay mahawahan ka ng mga larva. Ang larva ay isang terminong pang-angham na ginagamit ito upang tumukoy sa hindi mature na yugto ng ilang insekto tulad ng yung uod, nagiging paru-paro. Yan po yung tinatawag natin na nasabi ko po kanina, di ba? Na larva, yun. Para maiwasan ng anisakis infection, tiyakin ng isda ay luto at maayos bago kumain. Iwasan ang pagkain ng hilaw na sushi, lalo na kung hindi ka sigurado sa kalidad ng isda. Mag-ingat sa pagpili ng isda, tiyakin na ito'y mula sa isang mapagkakatiwalaang pinagmulan. Ang mga taong nagkakaroon po ng ganitong kondisyon ay makaranas sa iba't ibang sintoma tulad ng gastrointestinal distress. Sa malalang kaso, pwedeng mag-cause ito ng systemic infection, makapaghina sa kayong kalusugan. Sa kasong ito, pag hindi ito naagapan, ang komplikasyon maaaring magdulot ng seryosong pinsala sa organo at ibang bahagi ng katawan. Maaaring magresulta yung pagputol ng mga binti. Paalala po sa crystal oil, ang concentrated na plant extract, nakaka-reduce ito ng pain at inflammation, pwede mag-cause ng arthritis, muscular pain, na-improve yung sleep quality mo, at nare-relieve yung headache. Amuyin mo, at nakakalis ito ang hilo, at tanggal ang bara ng ilong mo. At nag-i-improve yung congestion sa iyong respiratory health, kaya magandang remedy dito sa sinusitis. Kung may shoulder pain ka, muscular pain, pahid mo lang yan. Nakakatulong po sa hagod-hagurin mo. Maganda ito sa ating digestive system. Kung kinakabag ka, bloated ang tiyan mo, meron kang stomach cramps, nagsusuka ka,
na naduduwal ka, magandang inumin po magandang ipahid itong crystal oil natin. Hindi ka rin kakagatin ng lamok at pag kinagat ka na para hindi ka mangate, ay pahiram mo ng ating crystal oil. Available po yan sa Patnubay. Ito naman pong yung activated charcoal ay ginagamit ito maraming taon na nakakaraan. Meron siyang antibacterial properties, na ibig sabihin, pwede siyang pumatay ng mga uri ng bakterya sa bituka at nababawasan ng pamamaga. Activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa bituka, na-improve yung kalusugan ng bituka, napiprevent yung passage ng harmful substances sa bloodstream. Kung kayo po ay na food poisoning, nagkaroon ng hangover, drug overdose, no? Para ma-reduce yung diarrhea, ma-release yung gas and bloating, activated charcoal, nakakatulong po ito mag-absorb ng gas at toxins sa bituka at kaya nakaka-reduce po ito ng bad breath. Activated charcoal po ay gumagana sa pamamagitan ng pag-alis niya ng toxins sa digestive tract, pumipigil sa pagsipsip nito sa bloodstream. Makatulong ito sa pagbawas ng simptoma, kaugnayan ng dala ng sakit ng mga pagkain kontaminado, no? Kaya ang activated charcoal natin ay meron po itong pakinabang. Kaya ang mild ng kaso, ang activated charcoal, gamitin mo, very supportive therapy yan, no? Kaya kung kayo po ay merong foodborne illnesses, itry nyo po yung activated charcoal. Huwag yung kalimutan, magpa-check up kayo. Magpa-check up kayo sa doctor or pharmacist bago kayo uminom kung ano-ano, no? Kaya ngayon, ito pong activated charcoal na to, very effective yan. Within an hour na yung contaminated food na kain mo. Kaya yung 3 capsules, ito yung appropriate dosage, para sa ganun po ay ma-absorb doon sa bloodstream natin yung bacteria, hindi sumama sa circulation ng dugo, no? Kaya available po ito. Kaya kung nakaranas kayo ng foodborne illnesses, tulad ng vomiting, diarrhea, sign of dehydration, ay try nyo po itong ating activated charcoal. Ipaalam nyo po sa akin yung pangalan nyo, yung address at cellphone number, yung gusto magpa-deliver ng ating mga health product. Pa-deliver po natin yan sa mga rider, custom delivery, charge sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa food for thoughts, John 16:33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ang mga bagay na ito, sinasabi ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ito ay punong-puno ng kapagatian, laksan nyo yung loob at akin ang nadaigan sa sanlibutan. Hindi maiwasan ng mga pagsubok. Kilalanin mo si Jesus, tutulungan tayo, manampalataya tayo sa kanyang salita, lakas ng loob at pag-asa, kabila ka ng mga hamon sa buhay, hindi hikayat tayo ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Kaya yan po ang lesson na nating nakuha dito sa memory verse natin na to. Inuulit ko po, ang mga pagsubok ay maaring magdala ito ng hamon sa kasarili natin, pag-uusig, pagdurusa, namatayan, pero ito po ay very nakaka-deteriorate, no, sa katawan natin. Kaya kailangan daw po ng tagumpay mula kay Jesus, magbigay sa atin ng lakas, tiisin lang natin ng pagsubok, titiyakin natin sa huli, mananagumpay tayo. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.